Pinagpala na tayo pagkising pa lang ngayong umaga. Amen? Yung lakas, yung buhay, yung kasiglahan. Kasi wala naman tayong control kapag tayo natutulog. Wala naman dito habang natutulog ay naglalaba. Makapagluto muna kaya habang ako'y natutulog. Wala tayong control. Pagising natin sa umaga, ginising tayo ng lakas ng Panginoon. Hallelujah. Kanina bago ako bumangon, meron tumawag sa akin galing abroad. Maganda naman ang kanyang balita. At habang kami nag-uusap, sabi niya sa akin, Pastor, pag ako'y umuwi, magpapakain ako sa simbahan. O ba, kaganda. Kaya hindi lang, kailan kang uwi mo? Sa December ho. Yun. Kaya ano pa man, gayon pa man, praise God. Amen. Papaalala ko yan sa kanya. Nai-announce ko na. Wala nang atrasan. Hallelujah. Magpapakain daw siya sa December. Hindi ko alam kung December 30. Basta December. Hallelujah. Ang ganda ng gising pag gano'n. Minsan may nagte-text sa akin, kumusta ka na? O di, kumusta? Kaganda ng pangumusta. Ay, maya-maya, pautang naman. Sabi, bigyan na lamang kita. Hallelujah. At praise God. Ngayon, nabalitaan ko, nangumusta din kay Pastor Dante. Ayun, ganun din ang naging banat. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po. Welcome po sa ating lahat. Kung tayo po ay naparito na hindi ang layon ay ang purihin ng Diyos, mali ang pinuntahan mo. Kasi tayo naririto sa isang purpose, purihin ang Panginoon. Hallelujah. At may dahilan na tayo magpuri sa Diyos. Meron po. Walang dahilan na hindi tayo magpuri. Sapagkat lahat ng tayo po, taglay natin ang biyaya ng buhay na galing sa Lord. Hallelujah. Ngayon pong umaga na ito, napakaganda ng mensahe. At habang ginagawa ito, sabi ko, Lord, totoo nga ito. Talagang wala kaming magagawa kundi magpasalamat sa inyo. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 3. John chapter 1, verse 3. Pasuyo po, kung tayo po may kakayang tumayo, tayo po tumayo. John chapter 1, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay ang talatang ito. Hallelujah. John chapter 1 verse 3. Nakita na po ninyo? 1, 2, 3. Begin. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Panginoon, kami ay tutunghay sa iyong mga salita. Pag-aaralan namin ang iyong mga salita. Sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu, lalagyan mo ito ng buhay at kapangyarihan sa aming mga puso. Upang hindi lamang namin ito mapakinggan, kundi ito ay maghatid ng kalakasan na amin po itong lakaran at maranasan. Maraming salamat po sa iyo namin tinitiwala ang bahaging ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Merong ginawa po sa akin na hindi po kayang gawin. Natandaan ko po na sinasabi po ng doktor noon na ang bato sa abdo mas delikado kapag maliit kaysa malaki. Bakit po mas delikado ang bato sa abdo na maliit kaysa malaki? Kasi po yung malaki hindi makatalon sa bile duct. Ang delikado ay kapag yung pong bato sa abdo na maliit ay tatalon sa bile duct. At yun po ang nangyari sa akin. Hindi po kayang gawin yun na para lamang nasungkit ng tinik. Naranasan natin minsan natinik ng nangangain ng isda. Ay, tinik ka eh. Anong ginagawa? Pakipil ng kanin. O, baka sasama doon. Kung ganyan may saging, baka sasama doon. O kaya naman ay pagka na ganun, ay maya, ayun, arki, kahaba.
Minsan nagagawa natin yon. Pero yung pong nangyari sa akin na kuhanin yung bato sa bile duct, naku, ay hindi ko kaya. Ang katunayan, 2 proseso ang ginawa sa akin, hindi po nagtagumpay. Sa UST Manila, kinuha through ERCP, tama ba yung ERCP ngayon? Dito sa bibig. Isushow daw yun, tapos nakakamera, wala kang magawa, kundi ngumanga ka na lamang kasi yung tubo na susungkit doon sa bato, sa bile duct ko, ay talagang hindi mo mapipigilan yung tubo na pumapasok sa iyong lalamunan sapagkat pinakagat ka ng kahoy na mayroon pong bilog na yun ang dinadaanan ng tubo na kumukuha ng bile duct. Kumukuha ng bile duct, bato sa bile duct. Malungkot, umuwi kami na hindi nagtagumpay. Diretso dyan sa bawang doctors, at inopera. Akala ko tapos na. 7 hanggang 8 oras ako sa operating room, sabi ng aking kabiyak. Hindi ko alam yon, dapat sapagkat ako'y tulog. Akala ko tapos na ang paghihirap. Pero sad to say, tinaniman lang ako dito ng tubo. Binutasan po ito, may tubo, na ang aking pong abdo ay lumalabas araw-araw. Araw-araw po yan. Mga 3 beses po ako nagtatapon ng abdo doon po sa bowl. 3 beses, 4, mga ganyan. Sa daming abdo na lumalabas sa aking atay. Bakit kinamnan ako ng tubo? Kasi after a month, yun po ay bubunutin at papasukan pa ng isang tubo para sa huling proseso. Hindi po nagtagumpay. 2 doktor nag-fail hanggang sa dinala ko sa Lipamedics at yun, hinugot yung tubo at clearance naman ang ginawa. Habang ako'y pinag-aaralan doon, dahil iba daw ang aking anatomy, kakaiba. Isipin nyo, kung may bato sa bile duct, hindi po ako nanilaw. Usually, kapag may bato sa bile duct ay mag-jujundis ka, maninilaw ka. Ako hindi. Pinag-aaralan ako doon. Gising po ako. Hindi pwedeng matulog sapagkat sinasalaksak yung aking tiyan. No? At finally, sabi ng doktor, eto, narito na, nakita ko na. Ipupus na natin sa bituka. At yun, nagtagumpay. Praise God. Hallelujah. Hindi ko kayang gawin. Iba ang makakagawa. Yung iba hindi nagawa, pero merong nakagawa. Pagkatapos po ba ng 3 proseso na yon, ay sasabihin ko sa ospital, sa mga doktor, ay thank you. Ganun na lang ho ba? Thank you na lang ho ba? Ano ang kasunod noon? Ay bill eh. Ay patingin nga ng bill. Ay mapapaiyak. Kung nakakaiyak ang operasyon, ay nakakaiyak din po yung bill. Salamat. Ang Diyos ay nag-provide. Hindi po libre. Pero ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ang nag-provide. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Naalala ko nun Sabado, binunot yung umpong tubo, bumugalwak yung abdo, tinakpan ni doktor, diyan sa bawang doktors. Sabado po yun. Tandang-tanda ko yun. Araw ng linggo, nakatayo na ako dito, nangangaral ng kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Ginawa nila sa akin, hindi ko kayang gawin, pero binayaran. Mahirap makalibre doon. Yun po ay may bayad. Meron naman nagpagawa ng sasakyan, hindi pinabayaran dahil kaibigan. Nangyayari po yun. Tama ho ba? Amen? Nagpagawa ng sasakyan, di binayaran, wag nang bayaran. Dahil kaibigan, malapit. Pero yung sasakyan na yun, pwedeng ipagawa sa iba. Yung pagkuha ng bato sa bile duct, pwedeng ipagawa sa iba. Kaya nagpapagawa, hindi natin kayang gawin. Pero ngayong umagang ito, nais kong ibahagi sa inyo ang ginawa sa atin ni Kristo.
ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi mo kayang gawin. Hindi kayang gawin ng sino mang matatalino, sino mang mataas na tao dito sa lupa. Walang sino mang makagawa, kundi ang Diyos lamang, ang Panginoon lamang. At ito pang napakatindi, ginawa niya sa atin na walang bayad. Hindi kayang gawin ng sino man, hindi mo kayang gawin, pero binigay sa iyo ng walang bayad. Di po ba napakabuti ng Panginoon? Una, ang sabi doon, nang pasimulay, naroon na ang salita. Sino yan? Ipinakilala ko sinong salita. Sabi doon sa 14, nagkatawang tao ang salita. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito na salita ay sino? Si Jesus. Ang Panginoong Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimulay, naroon na ang salita. Ang expression na yan ay nagsasabi, katulad ng opening ng Genesis, in the beginning, nang pasimula. Ibig sabihin niyan, bago po ang nilikha, bago po ang sang nilikha na yan, naroon na ang ating Panginoong Jesus. Hindi po siya nilalang. Ang Panginoon ay naroon na bago pa ang lahat ng nilikha at kung bakit may nalikha. Sabi doon, lahat ay nalikha sa pamamagitan ng Panginoon, ni Jesus. Una, nais ko pong ipaalala sa atin ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang biyaya. Mga kapatid, nilikha po niya tayo. Ulitin ko, nilikha ka ng Diyos. Ang buhay na taglay mo ay hindi galing sa iyong magulang. Ang buhay na taglay mo ay hindi galing sa iyo. Wala tayong buhay sa ating sarili. Si Adan, hiningan niya ng buhay. Walang buhay si Adan sa kanyang sarili. Ang hininga niya ay galing, may pinagmulan. Inihinga sa kanya. Ganon din po sa atin. Walang buhay sa sarili ang ating mga magulang. Wala tayong buhay sa ating sarili. Ang buhay natin ay may pinagmulan. At ang pinagmulan na ito, ang ating manlilikha, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi mo kayang i-create ang iyong sarili. Hindi mo kayang mag-create mula sa wala. Wala tayong kakayahan. Walang sino mang tao na makakalikha mula sa wala. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. Nung isinilang ka ba, mayaman ka? Wala. Anong ibabayad mo? Halimbawa po, pagkasilang, pakuha yung aking gold. Bayad po sa inyo. Lahat tayo, wala. Wala tayong binayad. Walang ibinayad ang magulang. Nilikha tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya ang taglay mong buhay, bigay ni Lord, biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kayo maniwala na ang tao galing sa unggoy. Kung sila'y naniniwala doon, bahala sila ng kanilang lolo'y unggoy. Kayo maniwala doon. Amen? Ang isang challenge saan ka naman nakikita? Ikinulong mo, sige ikulong mo yan habang panahon. Palagay ko, unggoy mo yung kinulong, mamamatay ang unggoy. Hello? Amen po ba? Tama po? Ang tao nilikha ng Diyos. Hindi po yan nag-evolve from single cell tapos gumagapang tapos lumakad hanggang sa naging tao. Naku, walang gayon. Sabi mo nga sa iyong katabi, walang gayon. Ang tao ay nilikhang tao at tayo ay nilikha ng Diyos. Wala tayong ibinayad dito. Sa buhay na taglay natin, wala tayong ibinayad. Hindi natin kayang gawin, hindi kayang gawin ng sinuman, hindi mo kayang gawin, pero ginawa ng Diyos, walang bayad. Ano ang ating gagawin? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! At ang maganda pa sa ginawa na ito ang maganda, pakinggan nyo. Ang gusto ng kaaway, ang gusto ng demonyo, yang ibinigay na mabuting buhay na yan,
Sirain niya yan, wasakin niya yan. Ano? Kaya nga tinukso itong si Eva eh. Ano? Baluktutin ang salita ng Diyos. Hindi totoo yan na hindi kayo mamamatay. Sabi ni Lord, mamamatay. Sabi, hindi totoo yan. Pag kumain ka niya ng pagkakilala ng mabuti at masama, maganda yan, magiging parang Diyos ka pa nga eh. Naniwala naman si Eva. Yung kumain. Hindi kaya ng kaaway makipaglaban squarely sa Diyos. Kasi ang kapantay lamang ni Satanas ay mga anghel. Ang Diyos walang kapantay kasi ang Diyos nag-iisa. Amen? Nag-iisa po ang Diyos. Si Satanas, mababa. Siya po ay, si Lucifer, created being lang din yan. Ang Panginoon po, walang kapantay kasi ang Diyos po ay nag-iisa. Amen? Para mapalungkot ang Diyos, ang tinitira niya yung nilikha ng Diyos, yung mahal ng Diyos. Pag nasaktan yung nilikha ng Diyos, yung minamahal ng Diyos, nasasaktan si Lord. Kaya ang target ng kaaway, yung minamahal niya, yung minamahal ng Diyos, wasakin ng kaaway. Kaya ang gusto ng kaaway, sirain ang buhay, wasakin ang buhay natin. Pero alam niyo, ang maganda sa Panginoon, ang Diyos nagbigay sa iyo ng buhay at gusto niya ang buhay na ito maging ganap. Amen. At kasiya-siya. Ang gusto ni Lord sa buhay na ito, yung buhay na ito, hindi mawasak, hindi masira. Ang gusto ni Lord, yung binigay ni Lord na buhay sa iyo, maging ganap at kasiya-siya. Ano ang susi? Ano ang sekreto? Ang sabi ni Lord, ang sino mang mag-alay ng buhay sa kanyang sarili, kung ialay mo ang iyong buhay sa iyong profesyon, ang iyong buhay sa iyong kaibigan, ang iyong buhay sa paghabol sa kayamanan, ang iyong buhay para sa iyong sarili lamang, kapag diyan natuon ang iyong buhay, mawawalan ka. Hindi ka totoong magiging masaya. Ito ang sabi ni Lord. Ang purpose niya, biyaya na yung buhay mo physically, biyaya na po yun. Gusto pa niya ito, lalo pang i-bless. Ano ang sabi? Sino man mag-alay ng buhay sa sarili, mawawalan. Pero ang sino man mag-alay ng buhay sa akin, hindi mawawala. Ang sabi ni Lord, magkakaroon pa nito. Anong ibig sabihin? Pag isinuko mo ang iyong buhay kay Jesus, yung gusto ng kaaway na sirain ka, gusto ni Lord, bubuuin ka. Ang gusto ng kaaway, mabuhay ka sa depression, kalungkutan, hindi. Gusto ni Lord, pagka ikay nag-alay ng buhay sa Panginoon, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan sa kabila ng maraming hindi magagandang nangyayari sa paligid. Bakit? Nagaganap ang purpose ng Lord sa buhay mo. Ang buhay na pinagpala ay ang buhay na pinaghaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ka makakabili? Pakinggan po ninyo ito. Saan ka makakabili? Nasa kabila ng mga pagsubok, maraming problema, nakakaawit ka pa sa Panginoon. Anong klaseng kapayapaan ito? Anong klaseng kagalakan ito? Nasa kabila ng maraming pagsubok, nakita mong iyong sarili, nagpupuri sa Diyos. May kagalakan. Hindi yan kaya ng isang taong walang pag-asa at walang Kristo sa buhay. Nagagawa lamang yan ng mga taong alam niya na kasama niya ang Panginoon, na hindi siya iiwan, hindi pababayaan ng Diyos. Salamat dahil kay Kristo may tunay na pinagpalang buhay tayo. Oh, glory! Oh, hallelujah! Masarap pong maging mananampalataya. Bagamat may mga nagpapatuto, ay bakit gayon? Nung kailan pa ako tumanggap sa Panginoon? Ay bigo karaming problema. Ayaw ko nang sumimba. Nako, lalo kang maraming magiging problema. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Ang pinakamabuti,
manatili sa Panginoon. Amen? Sa physical na buhay, galing sa Panginoon. Ang ating spiritual na buhay, laging sinasabi, sa pamamagitan ni Kristo. Ang ating buhay na walang hanggan, isinusulat ko ang mga bagay na ito pang malaman nyo na kayong nanampalataya sa Panginoon, may buhay na walang hanggan, galing din sa Panginoon. Spiritual na buhay, physical na buhay, eternal na buhay, wala tayong ibinayad, lahat ng yan ay galing sa Panginoon, hindi kayang bilhin, hindi natin kayang gawin, hindi kayang gawin ng sino man, ang Diyos lamang ang gumawa sa atin, lahat ng tumanggap sa Panginoon, meron kanyan. Anong gagawin mo? Pasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Lahat ng tumanggap sa Panginoon magsabi ng Amen. Glory to God. Pangalawa, ang Panginoon nagkatawang tao, naging tao ang salita. Naging. Kaya yung seat of personality ng Panginoong Hesus ay nasa divinity, nasa pagka-Diyos, hindi nasa pagiging tao. Kasi galing siya, sabi doon, nagkatawang tao, naging tao. Ay ano siya noon? Alam nga namang anghel. Ang Diyos ay Diyos mula nung unang. Panginoon ay Diyos. Siya ay tunay na Diyos. Posible po na ang Diyos magkatawang tao, pero imposible ang tao maging Diyos. Imposible na ang tao ay maging Diyos. Ang Diyos pwede magkatawang tao. Hindi natin kayang pumunta sa langit sa ating kakayahan at ating sarili. Anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ang pumunta dito. Si Jesus ang nagsadya sa atin. Hindi tayo ang umabot sa Diyos. Ang Diyos ang umabot sa atin. Tingnan po ninyo 1 Timothy 3:16. Pasuyo ang talata. Sabi diyan, hindi makikaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kalwalhatian. At sinabi doon sa John 1:14, at nagkatawang tao ang salita. Nagkatawang tao si Kristo. Hindi natin kaya yan. Walang sino mang makakagawa niyan. Ang Diyos lamang ang nakagawa na siya'y magkatawang tao. Para saan? Sa kasunod na purpose. Pangatlo, para iligtas ho tayo. Nagkatawang tao siya para iligtas ho tayo. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kapahamakan. Hindi ka kayang iligtas ng iyong katabi. Hindi ka kayang iligtas ng mga politiko, ng hari, ng lupa. Hindi po tayo kayang iligtas nila. Wala pong makapagliligtas. Hindi tayo kayang iligtas ng mga apostol, ng mga anghel. Ang sabi po doon sa Luke 19:10, na parito ang anak ng tao upang iligtas at hanapin ang naligaw. John 3:17, pasuyo. Tingnan po niyo, sa John chapter, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Paano mo sasadyain ang langit? Kapos nga ho tayo, banalang lugar na yon, makasalanan tayo. Ay hindi natin kaya sa ating sarili na pumunta doon. Pero salamat ang Panginoon na nagsadya dito sa lupa upang tayo po na lumalayo sa Panginoon, tayo po na nawalay sa Panginoon, ay Kanyang hanapin, Kanyang i-rescue, Kanyang iligtas. Pakinggan po ninyo, kung nire-required sa Old Testament, na ang handog ay dapat po walang dungis, walang kapintasan, walang batik, perfect. Hindi bulag, hindi pilay. Walang sakit. Dapat ang ihahandog ay perfect. Dapat ay banal. Walang kapintasan. Ito po ay anino na mga bagay na darating
na kung pipili sa mga tao na maghahandog ng buhay, ay ang sinasabi po ng kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat makasalanan. Mula po nung chapter 3 ng Book of Genesis, sabi doon sa Romans chapter 5 verse 12, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan naranasan ng lahat ng tao. Dahil sa isa, yung tinatawag na imputation of sin. Lahat na ho ng isinilang, naging sinful by nature. May kapintasan na. Lahat po. Mula noon, after the fall, mula sa pagbagsak, wala nang uubra, wala nang pipwede na ihahandog para sa kasalanan ng iba. Wala na pong uubra. Ang tanging solusyon lamang at ang tanging paraan lamang, ito po, pakinggan nyo, ang Diyos magkatawang tao para sa layunin, ibigay ang buhay para sa atin. Mga kapatid, aware ang ating Panginoong Hesus mula pa noon, kahit nung bata pa siya, alam niya ang kanyang misyon. Kapag tinanong ang bata sa eskwelahan, anong gusto mong maging? Gusto kong maging doktor. Gusto kong maging teacher. Yung mga kabataan dito, habang lumalaki, naroon pa rin ang kanilang pangarap. Oh, lahat ng gusto maging sundalo, taas ang kamay. Oh, yun. Agad na God si Matthew. Gusto maging abogado. Meron ba din kapag kami nag-uusap ng aming mga anak, ayos ka tatay yung sweldo ng gayong-gayon. Ay, ayos din yan. Di ba? Yun ang naririnig. Ang gaganda ng mga pangarap. Gusto maging doktor, maging seaman, gusto maging abogado. Huwag naman yung katwiran. Yain ng tamad, hindi naman pagod. Naku. Di ba, hindi na daw tamad, hindi naman pagod. Ay, nakatingala. Pero alam niyo ang Panginoong Hesus, mula pagkabata, alam niya, alam ang misyon. Doon pa lamang kay Mary, pinahayag na Hindi si Mary, hindi si Joseph ang pumili ng pangalan. Ibinigay na ang pangalan. Ang ipapangalan mo'y Jesus. Bakit? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Ibig sabihin, tagapagligtas. Mamamatay para sa iba. Si Jesus, nagkatawang tao, hindi para maging doktor. Nakakapagpagaling na siya. Bumubuhay na siya ng patay. Kaya kailangan maging doktor. Naparito siya para ialay ang buhay para sa atin. Oh, glory to God. Siya, na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, nagpunta dito sa lupa para irigalo sa iyo at sa akin ang kanyang buhay. Di mo man nararamdaman kung gaano kakamahal ni Jesus, kung gaano kakahalaga kay Lord. Kaya nga lang, pagka minsan isang gatang na bigas lang ang wala, parang pinabay. Parang, hindi na ako mahal ni Lord. Ang aming sinasangi 3 gatang, dadalwa na. Ay, mahina ang diskarte. Pagkagayon, lagyan mo na maraming saging. Ayun ang diskarte ng aming mga magulang noon. Yung murang saging, ang tawag doon ay kinisa. Minsan ay mas marami pa ang saging kaysa bigas. Kung nahihinaan ka naman sa saging na mura, ay may balinghoy, kinisa. Kaya bago ka maawa sa sarili, Lord, 3 gatang dapat, ba't 2 gatang? Hindi nakabatay sa bigas ang pagmamahal ng Panginoon. Tandaan natin,
Ibinigay niya ang kanyang buhay at wala nang hihigit doon para patunayang mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Aba? Hallelujah. Ay, si Lord, namatay para sa atin. Ay, namatay siya hindi dahil tayo mabait Hindi dahil tayo nasimba palagi. Nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo ay masubayin, ay grabing pag-ibig yan. Grabe ang pag-ibig ni Lord. Kaya nga unconditional. Ang pag-ibig ni Lord ay hindi katulad ng pag-ibig ng isang kabataan. Minahal kita dahil mayaman. Minahal kita dahil ikay pugi. Minahal kita dahil ikay maganda. Paano pag wala na yon? Kung ang pagmamahal ay batay sa ganda, sabi, kalaban mo ang sakit, kalaban mo ang pagtanda. Kung yun lamang ang batayan ng pag-ibig, kalaban ang sakit, kalaban ang pagtanda. Dahil walang tumatanda na pakinis ng pakinis. At wala naman ako nakita na ipinanganak na tagi hawetina. Grabe yung bata na rin. Ibili mong ari ng Eskinol. Huwag mo ng S26. Bigang batang ari ay garan eh. Bigang batang ari bunihin agad. Makinis. Pagka nakabate, ari ay aking minahal, ang kutais. Pag tinamaan ng araw, ay kamatis namumulang kusa. Pag umabot ng 80 years old, 90 years old, yung ang kinis ng bata pinaroon pa, ay di kalaban mo nga ang pagtanda. Kaya kita na yung artistang magaganda noon, nung tumanda, ay di kayo nagbago. Kaya hindi pwedeng mag-aasawa kung hindi magbabago. Naku, ay imposible yan. Hindi yun ang batayan. Ibang klase ang batayan ni Lord. No, kaya wala ka nang dapat i-prove pa. Ay sisimba ako para mahalin ako ni Lord. Magsisipag ako para mahalin ako ni Lord. Nako, bago ka pa nagsimba, mahal ka na ni Lord. Alam mo ba yon? Bago ka pa mag-ministry, mahal ka na ni Lord. Kaya huwag mong sasabihin, papatunayan ko para mahalin ako ni Lord. Nako, bago ka pa gumawa ng mabuti, minahal na tayo ni Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Sino ka makakagawa nun? Na ang Diyos ay magkakatawang tao, mamamatay para sa atin. Imposible nga tayo na tao magiging Diyos. Imposible yun kasi isa nga ang Diyos. Walang uubra sa atin na mag-aalay ng buhay para, Brad, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo ha. Mamamatay ako sa cross para sa iyo. Ay siya rin kailangan ng tagapagligtas. Hindi siya pwede. Hindi siya qualified. May batik. Walang kapintasan. Ang kailangan. Tama-tama kay Jesus Christ yun. Kaya nga, hindi dalawa, hindi tatlo ang tagapagligtas. Mga kapatid, hindi ka malilito. Iisa lamang ang tagapagligtas. Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, hindi mga pangalan, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Amen! Grabe, Ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos, regalo ng Panginoon, hindi natin binilihan. Binilihan ng dugo ni Kristo. Second to the last. Sasamahan niya tayo. Aba, Pastor, kaya din yung gawin namin. Ako'y sasama? Ay, hindi. Alam mo ba yung sasamahan? Mahirap yun, yung sinabi ni Kristo. Humayo kayo, gawin yung alagad ko lahat ng bansa at sasamahan ko kayo. Ay, di kayo ako'y nasama sa church planting. Ay, sasamahan ko. Oo, ay kaya mong gawin yung sinabi ni Kristo. Yung mga alagad kahit hiwa-hiwalay. Kahit sandako, naroon din. Abay, hindi natin kaya yon. Alam nga naman ako'y nadidin eh. Pagpunta mo ng palengke,
Ako'y sasama sa iyo. Ay di alis ka muna din eh. Ay dapat narito ka din. Punta ka ng Amerika, dapat naroon din. Punta ng Japan, naroon din. Sa Saudi, naroon din. Sa kaparehong oras. Oh, dini ay 10 to 10. Oh. Kaya ba natin yun? Nasamahan natin ang milyon-milyon na bilyon na mga tao at the same time, di natin kayang gawin yon. Pero kayang gawin ni Lord. Amen? Ang pagsama ni Lord, huwag niyong ibatay sa pakiramdam. Pag sunod-sunod ang problema, parang hindi ko nakasama si Lord. Aba, hindi gayon. Si Lord hindi lamang sumasama pag ikay tagumpay. Ang katotohanan niyan, dapat lalo mong ma-realize, lalo kang sinasamahan ng Panginoon. Dahil sa panahon na nasa lowest point ng buhay tayo, saan ka nakakitang nagmamahal ay saka lalong iiwanan, lalo kang sasamahan ng Panginoon. Ako'y natawa doon sa naglalakad ng pagnaibig. Nakita ko lang sa video, aba, ay sweet na sweet. Aba, ay nung dumating ang asaw, ay unang pumatikar. Una pa pumatikar yung, yung pong lalaki. Naku, palagay ko yun, after nun, ay mag-ano yun. Aba, ay una pa pumatikar eh. Ay hindi man nagtanggol ang naiibig. Aba, ay kaganda ng paglalakad. Oh, ay sweet. Aba, nung dumating ang asaw, ay una pang iniwanan. Mga kabataang lalaki, huwag niyong iwanan. Oh, gumaya tayo dun. So, ay nakikimagaya sa asaw. para mapil ng naibig. Abay, talagang handang ibigay ang paa. Ay, alam ka naman, kikakagatin sa ulo, di paa muna. Handang ibigay ang paa sa asaw. Kaya mali yung isipin, pinabayaan na yata ako ni Lord. Ako may sakit. Wala kaming garne, wala kang gawing ganyan. Pinabayaan na kami ni Lord. No. Alam niyo ba yung kwento, Footprints on the Sand? Alam niyo yung kwento niyon? Nakaiba-iba na ng bersyon. Di ba? Yung inakala niya na, Lord, malakas, may bagyo, malalaking alon. Ay, bigari, isang paris na lang. Iniwan mo na ako. Nangusap. Alam mo ba, yung footprints na yan, hindi yan iyo. Akin yan, dahil pasan-pasan kita. Aba, akala mo kay iyo yan. Akin yan, dahil pasan-pasan kita. Minsan ganun ang natural. Iniisip natin, pag walang ganito, walang ganyan, nangyayari sa atin, hindi magaganda. Iniwan na yata ako ni Lord. Hindi ganyan si Lord. Hindi siya nangiiwan. Lalo na sa panahon ng kailangan. Sana madama mo. Sana maipaalala sa iyo yung katotohanan ng kanyang pangako. Sasamahan kanya. That's it. Sasamahan kanya. Iba ang lakas kapag may kasama. Kaya kapag may kasama ka at alam mong naririyan si Lord, para kanilang si David, nung minamaliit si David ni Goliath. Imagine si Goliath, 9 feet and 6 inches. 9 feet. Pastor, ano gang height mo? Ako yata ay alanganin pa sa 5'3". Ay, 9 feet. Aba, ang pinakamataas yan na kayo, 7'4". Yung mga NBA player, 7'4". Si Kai Soto yata ay 7'2". O 7'3". Ay 7 yun. 7 feet. Ay di lalo na si Goliath. So imagine, 9 feet. 2 pang feet. Mula kay Soto. Oh, ano kung taas na. Ang ring ay ilang feet yan? Nakakaalam? Ang ring ng yung standard ng basketball, ilang feet yon? Ilan? 10. Ay palay
Pagka pala tumaas ang kamay, ang 9 feet, ay labis na labis pa sa ring. Ako po, ang laki. Eh sabi ka kay David, oy, ako gay asaw, kay pumunta dito, kay may dalang patpat. Minamaliit. Sabi nga din sa Batangas ay, abay, ako ini-small eh. Huwag mo naman akong ismulain. Di sa Batangas, sige, talaga ako mini-small. Si Goliath, minamaliit si David. Ay, nakaw. Kalagi niya ipapayag si David. Yan sabi ni David, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Naparito ako sa pangalan ng Panginoon na nilalait mo. Para kay David, maliit lamang si Goliath. Bakit? Hindi niya ikinumpara si Goliath sa kanya. Ikinumpara ni David si Goliath sa lakas ng Panginoon. Woo! Glory! Doon niya ikinumpara. Mga kapatid, pag may dumarating sa ating mabibigat na pagsubok, huwag mong ikumpara sa iyo. Kasi may limitasyon nga hindi mo kaya. Yung hindi mo kayang gawin, yung problema mo, malalaki, ikumpara mo sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Kahit ang kaaway, ikumpara mo sa lakas ni Lord. Satanas, wala kang magagawa sa Panginoon. Ang demonyo, naluhod yan, lahat ng tuhod, luluhod sa Panginoon. Kasi ang pinaka-all-powerful, pinakamataas sa lahat ay yung kasama natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung mayroong mga kalabang malalaki, ay di sasabihin mo na lamang, ay Lord, baka pwede ako'y matulog at bahala ka na diyan. Meron po akong nakausap na pastor na gano'n. Meron po, totoo. Spiritual battle po. Eh saka nakakita, may naguhugas ng pinggan na kanya. Spiritual battle. Ay siya po ay nasa folding bed. Ay paghiga nga niya nakakita, ay balahibuhin. Ay pagkalaki na rin. Ay meron pong tumayo, yung anghel ng Panginoon. Ay siya, bahala na kayo. Ako'y tutulog na. Tumulog po siya. At sabi niya, bahala na kayo. Pwede kang maging panatag. Kahit naririyan ng kaaway, pwede kang maging panatag. Because the battle is not yours, it is not ours, but the Lord's. Hello? Amen? Last but not the least, hindi natin kaya yun. Tutugunin niya tayo. Tutugunin niya tayo. Walang hindi kayang tugunin ang Diyos. Ang tao may limitasyon. May kanya-kanyang expertise ang tao. Kahit nga sa medisina eh. Di ba? Merong espesyalista sa ulo. May espesyalista sa pagpapaanak. May espesyalista sa buto. May espesyalista sa internal. Kanya-kanyang espesyalista. Kaya bukod-bukod ang iyong pagpapacheck up. Tama ho ba? Tama po. Nung una, mahal ang tingin kaysa tingin ng doktor. Eh ngayon ay mas mahal ang tingin ng doktor kaysa tingin isda. Mga kapatid, sabi ni Lord, I am. He is the great I am. Walang hindi kayang tugunin ang Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya any time of the day. Hindi po busy ang linya ng Panginoon na hindi ka makatawag. Hindi rin preoccupied na sasabihin daw, naku, sandali, ikaw ay magpasabi muna at busy ang opisina. Hindi po. Kahit anong oras, kahit anong araw, walang araw na hindi tayo kayang tugunin ng Panginoon. Walang oras na hindi kayang tugunin ng Panginoon. Kaya naman, kahit anong oras, kahit anong araw, pwede tayong tumawag sa Kanya. At nauunawaan niya lahat tayo. Naiintindihan niya lahat tayo.
Hindi kayang gawin niya ng sino mang tao, hindi mo kayang gawin, may limitasyon tayo, hindi kayang gawin ng anghel, hindi kayang gawin ng apostles, pero ang pangako ni Lord. John 16:25-24, dito ako magtatapos. John 16:24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi at sa Kanya, sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. 24. So okay na po yun. Praise God. Iba-iba po ang ating pinagdaraanan. Iba-iba ang ating kalagayan. Pero hindi iba-iba ang pwede nating lapitan. Meron tayong tiyak na malalapitan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Makakagawa siya ng mga bagay na hindi kayang gawin ng sinuman. At gagawin niya ito dahil sa Kanyang pag-ibig sa ating lahat. Tayo po tumayo. Awitin ho natin yung napakagandang awit, alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. As we sing this song, mapanatag tayo sa Kanyang kapangyarihan, mapanatag tayo sa Kanyang presensya. Huwag po tayong magpaka-aburido, huwag po tayong mabalisa, huwag nakawin ang kapayapaan ng mga nangyayari sa ating paligid. Let us dwell in the presence of the Lord. At sabihin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Ikumpara mo ang iyong sitwasyon sa kalakihan ng iyong tagapagligtas. Ikumpara mo ang iyong problema sa kadakilaan ng pag-ibig ni Jesus. Walang dahilan para mabuhay ka sa takot. Walang dahilan para mabuhay ka sa pag-aalala. Hindi yan ang nais ng Diyos. Mabuhay ka sa kapayapaan at kagalakan dahil alam mo, kasama natin ang Panginoon. At alam mong may magagawa siya. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Gagawa ka sa oras na ito sa mga bagay na hindi namin kaya. Limitado po ako, Lord. Limitado ang aming katabi. Pero may magagawa ka sa aming mga buhay. Meron, Lord. Ikaw ang aming pag-asa. Kung ako'y Tapat sa Kanya'y lilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Minsan pa, alam kong may magagawa. Sabihin natin, alam kung may magagawa. Opo, Panginoon. ang Diyos. Opo, Panginoon. Alam kong may magagawa Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Hallelujah. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin. For the last time, alam kong diringgin ng Diyos. At ito ang pangako ng Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos. Diringgin ka niya. Alam kong Oh,
ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Amen, Lord. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. The Lord hears even your cries. Naalala mo ba si Hagar? Nawala na siya ng pag-asa. Iniwan ang kanyang anak na akala'y mamamatay na. Ang iyak na iyon, nadinig ng Panginoon. Di man binagkit ng mga labi ng salita, pero naintindihan ni Lord ang kahulugan ng mga luha. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alam mo ang pinagdaraanan ng iyong mga lingkod. Kilala mo kami, Panginoon. Nalalaman mo ang aming mga takot. Nalalaman mo ang aming mga pagkabalisa. Nalalaman mo ang aming kagulumihanan, ang mga kalungkutan. Alam mo ang lahat ng nangyayari sa amin. Panginoon, sa oras na ito, amin pong idinideklara batay sa iyong pangako at sa iyong katangian, may magagawa ka sa aming mga buhay. May magagawa ka sa aming mga buhay. Nawa sa aming puso ang maghari ay ang iyong pag-ibig. Nawa maghari ang iyo pong magagawa, ang iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Sa Panginoon, mayroon kaming pag-asa. Sa Panginoon, mayroon kaming katugunan. Sa Panginoon, mayroon kaming bagong kalakasan. Sa Panginoon, mayroon kaming tagumpay. In the name of Jesus. Lord, pagtagumpayin mo ang iyong mga lingkod. Lukuban mo po sila ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, upang walang anumang gawa ng kasamaan ang makapenetrate sa kanila, ang makagawa sa kanila. Cover them with your precious blood, O Jesus. Ikaw ang aming divine covering. Ikaw ang aming divine protection. Salamat, Panginoon, sa lahat ng panahon ng aming buhay. Mapapanghawakan na iyong salita, mapapanghawakan na iyong pangako. Ikaw ay lagi naming kasama. Ikaw ay lagi naming kasama. Kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ipagkatiwala natin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng sinuman. Hindi natin kayang gawin, huwag natin pilitin sa ating kakayahan. Let us surrender it to the Lord. Let us lay it down before at His feet. Sa Kanya natin ibigay. Tumugon tayo sa paanyaya. Come unto me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pagpapahingahin tayo ni Lord sa mga pasanin. Pagpapahingahin tayo ni Lord sa mga maraming isipin. Oh Lord, maraming salamat. Pwede kami magalak sa gitna ng pagsubok. Pwede kami maging payapa sa gitna ng pagsubok. Dahil Ikaw ang aming tagapagtanggol. Dahil Ikaw ang aming kasama. Ikaw ang lahat sa amin. Ikaw ang lahat sa amin. Hallelujah. 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 Our Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Tzidkenu. Hallelujah. Kayo ang aming kasapatan. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Napaka
bless namin sa oras na ito. Pinagpala mo kami ng iyong presensya. Purihin ka. Lahat ng papuri aming ibinabalik sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng may hininga at buhay at iniligtas ng Panginoon ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makakaupo na.